Mabuhay Pilipinas! Maligayang pagbabalik dito sa aking channel, pero kung bago ka lang, pasuyo ng like and subscribe. Salamat agad. Ngayong araw ng Biyernes, September 6, 2024, kabayan, update lamang tayo sa ating panahon. Ito pong binabantayan natin kamakailan lamang na tropical typhoon na may international name na Yagi na dating pangalan ay Enteng. Ito po ay nasa labas na po ng Philippine Area of Responsibility. Malayo na po ito. Pero kabayan, ito po ay nag-develop into super typhoon. So kahit papaano mapalad pa rin po tayo dahil nung nasa loob ito ng Philippine Area of Responsibility ay hindi po ito super typhoon. Dahil kung nag-super typhoon po ito agad, paano na lang po tayo, lalo na po yung mga mamamayan natin na talaga namang nakaranas ng matinding buhos ng ulan at matataas na pagbaha. So mga kabayan, sa ngayon ay wala na tayong dapat na ipangamba dito sa Bagyong Enteng dahil kahit super typhoon na ito, nasa labas naman po ito ng Philippine Area of Responsibility. Ito po ay namataan sa layong 595 km west of northwest of Lawag City, Ilocos Norte. Pero ito po ay may lakas na umaabot ng 195 km per hour at bumubugso po ang hangin nito na umaabot ng 240 km per hour. So ito po ay mabagal pa rin kumikilos, ganun pa man, ang tanging pinag-iibayo nito sa atin ngayon ay ito pong hanging habagat o southwest monsoon. Kaya tayo po ay patuloy pa rin pong makakaranas, particularly dito po sa bahagi ng Luzon, ng maulang panahon dahil nga po sa epekto ng hanging habagat na pinalalakas nitong Bagyong Enteng. So mga kababayan, asahan natin na ngayong araw dito po sa may Batanes and Babuyan Island, asahan po ang pagkakaroon po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat. Yan po ay dulot ng trough nito pong super typhoon Yagi o dating kilala natin bilang Bagyong Enteng. Mga kababayan, makikita po rin natin dito sa ating pong weather system na meron po tayong binabantayan na low pressure area sa labas po ng PAR. Pero within 24 hours up to 48 hours, wala naman po itong chance sa mag-develop into typhoon. Pero batay nga rin po sa taya ng Pag-asa, posible po o magkakaroon po ng mataas na tsansa na may mabubuong bagyo sa loob ng 2 linggo. So i-watch out po natin ito mga kababayan dahil within 2 weeks lamang po ay posible pong magkaroon ng bagyong Ferdy at bagyong Hener. So ingat po tayo and maging alerto po tayo mga kababayan. Samantalang asahan din po natin dahil po sa pag-iibayo ng hanging habagat, apektado po dyan ang Pangasinan, Zambales, Bataan, kasama ang Metro Manila, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Cordillera Administrative Region, and the rest of Ilocos Region and Central Luzon. Ganon din dito sa may Palawan, Quezon, Marinduque, Romblon, and the rest of Cagayan Valley. Asahan po ang pagkakaroon ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang kulog at kidlat, lalo na po pagdating sa madaling araw, hapon at sa gabi. So ingat tayo kabayan dahil nandyan pa rin po ang posibilidad ng pagkakaroon ng pagbaha and landslide, lalo na po sa atin sa mga prone areas. And asahan naman po natin sa the rest of our country, particular na dito sa may Visayas and Mindanao, asahan po ang pagkakaroon ng maaliwalas na panahon na hindi naman po ito ganon kaapektado ng hanging habagat. So mga kababayan, patuloy po tayo maging updated sa ating ulat panahon dahil din po sa paglakas ng habagat na meron po tayong nakababang gale warning signal sa ilang baybayin po dito sa ating karagatan. Kasama po dyan ang baybayin ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, western coast of Occidental Mindoro including Lubang Island and Calamian Island po. So mga kababayan natin, lalo na sa mga mangingisda na merong maliliit pong bangka, pinag-iingat po tayo hanggat maaari ay wag po muna tayong pumalaot dahil magiging mataas po ang alon sa karagatan. Ito po ay magiging mapanganib. So ingat po tayo dyan sa ating mga kababayan. Paalala ko lamang mga kababayan, tayo po ay maghanda po muli dahil nariyan na po ang banta ng pagkakaroon po ng panibagong bagyo. Within 2 weeks po yan, i-observe po natin. So habang wala pa pong bagyo, ano man po yung mahalagang gamit natin and also the emergency bag natin ay hihanda na po natin kasi mahirap naman po na tayo po ay magagahol kapag nandyan na po yung baha. So ingat tayo mga kababayan and have a safe day po sa lahat. Muli kung baha po sa inyong area, hanggat maaari wag po tayong magbabad sa tubig lalo na kung ito ay madumi dahil posible po tayong magkasakit
ng leptospirosis. So ingat tayo mga kababayan, ingatan po natin ang ating kalusugan. Have a safe day, kabayan. Kabayan, kung nakatulong sa iyo ang video na to, huwag mo namang kalimutang mag-like and subscribe at pasuyo na rin po, pahit na rin po ng notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang weather update. Muli, maraming salamat, ingat, God bless po, kabayan.